Hindi ko alam kung ano o paano kita nagustuhan. Basta nagising na lang ako isang araw. Then na-realize ko na malaking parte ka na ng buhay ko. Mia Moore Tells Presents My Twins Tito Daddy by Binibining Manunulat. Bakit ba pinagtsatsagaan mo pang ayusin ang puntod niyang asawa mong hilaw? Patay na naman yan. Nakangising tanong ng kapatid ni Shera na si Milo sa kanya. Inis na binalingan niya ang kapatid. Patay na nga si Abel at hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya matutunang irespeto. Live-in partner niya si Abel. May plano silang magpakasal, ngunit nagkasakit ito. Paano ko irerespetong lalaking dahilan kung bakit nabawasan ang sustento mo sa pamilya ko? Kung hindi lang sana pabigat yung asawa mo at dagdag paalamunin na nga, nagkasakit pa. Tatay siya ng anak ko, Milo. Irespeto mo naman siya. Tumawa ang kanyang kapatid. Rerespetuhin ko lang ang asawa mo kung aalis ka na rito at magtatrabaho. Manganganak ng asawa ko at kailangan ko na ng pera para sa hospital bills niya. Tigilan mo ng kaiiyak mo dyan at simulan mo na magkaroon ng pakanabang sa amin. Sa loob ng 2 taon na lumalaban sa sakit na cancer si Abel, siya lamang ang mag-isang nagtaguyod sa lahat ng bayarin sa ospital. Sa mga gamot nito, maging sa pag-aalaga na rin dito. Buong puso niyang ginawa ang lahat ng yon para sa kanyang minamahal. Ngunit madaya pa rin ang Panginoon. Kinuha pa rin sa kanya si Abel. Kahit na ilang ulit na niyang ipinagdasal na kailangan pa niya ito at ng magiging anak nila. Bakit kaya hindi ikaw magtrabaho para sa pamilya mo? Pagod na ako sa lahat, Milo. Hayaan mo naman sana ako magpahinga muna. Namatayan ako, oh. Maawa ka naman. Sagot ni Shera. Napakawalang kwenta mo naman, Shera. Humihingi lang ako ng tulong sa'yo. Tapos kung ano-ano na namang pinagsasasabi mo dyan. Hindi mo man ba naisip ang mga naitulong sa'yo ni na mama at papa? Kung hindi dahil sa kanila, baka ano mo pa pinagluluksaan niyang walang kwenta mong asawa? Sigaw nito sa kanya. Hindi sila tunay na magkapatid dahil ampun siya. At tama ito, malaki ang naitulong ng mga umampun sa kanya sa kanila ni Abel. Napaiyak na lamang si Shera. Bukas na bukas din, magtatrabaho na ako ulit. Pangako, hayaan mo lang sana na makasama ko si Abel ngayong araw. Buwisit, magtatrabaho rin palang dami-dami pang arte. Sikmat nito at sa katuluyan nang umalis. Napaupo siya sa tabi ng puntod ng live-in partner. Habang pinagmamasdan niya ang pangalan nito sa lapiday, mas lalo lamang siyang naiiyak. Ang daya mo naman, mahal. Nangako ka sa akin. Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Sabi mo, hihintayin mo pang mga anak ako at lumaki ang anak natin. Pero bakit iniwan mo ako agad? Sumbat niya rito. Mahal na mahal kita, Abel. Hinaplos ni Shera ang kanyang tiyan. Mag-aaring na buwang buntis na siya ngayon. Sa sobrang pag-iyak niya, hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya sa tabi ng puntod ni Abel. Kung hindi pa siya nagising sa mga narinig na boses. Noong una, akala niya may bumisita lang sa kalapit na puntod. Ngunit pagtingin niya, ay ang puntod pala ni Abel ang tinitingnan ng mga ito. Ni hindi man lang ako nakapagpaalam sa kapatid mo. Anang isang ginang habang umiiyak. Demi sorry ma, kung binilisan ko lang sana ang paghahanap kay Kuya Abel. Baka naabutan pa natin siyang buhay. Anang lalaki na kamukhang kamukha ng kanyang yumaong asawa. Kumunot ang noo ni Shera. Sino po kayo? Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong niya. I'm Cecilia Fortunato, Abel's mother. Sagot ng ginang. Nagulat siya noon. Abel's mother? Pero ang sabi po ni Abel, ulilang lubos na siya. Sagot niya. Tumayo si Shera. Hinayaan niyang makalapit si Mrs. Fortunato sa puntod ng anak nito. Kaano-ano ka ni Abel? Bakit dito ka natutulog? Tanong ng lalaking kasama ni Mrs. Fortunato. Live-in partner niya po. Sagot niya. Really? Oh my God!
I'm sure sobrang nasasaktan ka rin ngayon. Huwag ka mag-alala. At simula sa araw na to, kami nang bahala sa'yo. Ani Mrs. Fortunato. Ma'am, hindi pa nga tayo sigurado kung totoo bang sinasabi na babaeng yan. Paano kung niloloko niyo lang pala tayo? Paano kung totoong sinasabi niya, Luca? Tanong naman ni Mrs. Fortunato. She's telling the truth, madam. Sir Luca. She is indeed Sir Abel's common law wife. Anong lalaking kadarating lang. Sa akin na pong result ng investigation na ginagawa ng private investigator na hinar ni Sir Luca. Magsabi rin po rito ay si Miss Shera Evangelista ang nag-alaga at nagbayad sa lahat ng mga gastusin ni Sir Abel sa ospital. Simula na magkasakit ito. Ayon din po rito, 3 magkakaibang trabaho ang pinasok niya para lang ma-afford ang pagpapagamot kay Sir Abel. Dagdag pa ng lalaki. And the baby? Tanong ni Luca, sabay tingin sa tiyan niyang may kalakihan na. The baby is Sir Abel's child. Confirm na po. Sagot ulit ng lalaki. Pinaimbestigahan niyo po ako? Nagtatakang tanong ni Shera. Gusto lang namin malaman kung anong nangyari kay Abel magmula nung umalis siya sa amin. Ani Luca, sabay tingin sa kanyang tiyan. Ang baby na yan ang huling alaala namin kay Abel. Bakit hindi ka na lang kaya sumama sa amin, iha? Kami na bahalang mag-aalaga sa iyo at sa apo ko. Kapalit sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para kay Abel. Sabad ng ginang. Hindi po yun sakripisyo, Mrs. Fortunato. Ginawa ko lang po ang lahat na makakaya ko para humaba pa ang buhay ni Abel para sa amin ng anak niya. Pero sadyang madaya po ang anak niyo. Iniwan pa rin niya kami. Sagot niya. Oh, I'm so sorry, iha. Ani Mrs. Fortunato at saka siya nito niyakap ng mahigpit. Mas lalong naiyak si Shera. Habang nasa bisig kasi siya ng ina ni Abel, pakiramdam niya'y kayakap niya ngayon ang lalaking pinakamamahal. Thank you so much for loving my son, Shera. Anang ginang. No, come on. Sa amin ka na tumira. Hayaan mong kami naman na mag-alaga sa'yo. Anito. Tumango si Shera. Hindi niya palubos na kilala ang pamilya ni Abel. Pero mukhang mababait naman ang mga ito. Wala naman sigurong mali kung sasama siya sa mga ito. Laking pasasalamat na lang din niya dahil dumating ang mga ito. Kung hindi ay baka sa tabi na ng puntod ni Abel siya matutulog ngayong gabi. Ang bahay kasi na naipundar nilang dalawa ay naibenta niya para mabayaran ang natitirang utang nila sa ospital at para sa pagpapalibing dito. Halos 1 oras pa silang nanatili sa sementeryo bago siya niyaya ng mga Fortunato na umuwi na. Pagkarating sa bahay ni na Mrs. Fortunato, ay nagulat siya nang makita na kung gaano kalaki iyon. Hindi po nasabi sa akin ni Abel na mayaman ang pamilya niya. Buong akala ko po kasi ay nag-iisa na siya sa buhay. Yun din po kasi ang kwento niya sa akin. Sabi ni Shera. Tumango si Mrs. Fortunato. Nagkaroon kasi kami ng hindi pagkakaintindihan noon. Siyang panganay ko. Kaya gusto ko sana na siya nang magmana ng mga negosyo ng pamilya namin. Doon pa lang, nagtalo na kaming dalawa. Dahil ang gusto niya ay gumawa ng sariling pangalan. Tapos nadagdagan pang misunderstanding namin noong sinubukan ko siyang ipakasal sa anak ng kaibigan ko. Nanay lang naman ako, Shera. Gusto ko lang naman na masiguradong maayos ang mapipili ng anak ko bilang asawa niya. Hindi ko naman alam na mas lalo lang siyang magagalit nang dahil sa ginawa kong yon. Kaya po siya umalis at iniwan kayo? Tanong niya. Oo, at sobrang dami ko pang kasalanan sa kanya. Hindi na nga ako nakabawi dahil maaga rin siyang kinuha sa akin. Kaya hayaan mo sanang sa iyo at sa apo ko maibuhos ang lahat ng pagkukulang ko kay Abel. Salamat po, pero hindi ko po kailangan ng kahit na ano. Ang totoo po niyan, kaya ako pumayag na sumama sa inyo dahil wala po ako matitirhan na. Nakapagpundar na po kami ni Abel ng bahay, pero kailangan ko pong ibenta yon para mailabas ko po ng ospital ng mga labi ni Abel.
at para may pambayad din po ako sa pagpapalibing sa kanya. Hayaan mo at gagawa ko ng paraan para mabili ulit natin ang bahay ninyo ni Abel. Ani Mrs. Fortunato. Talaga po? Maraming salamat po, ma'am. Punong-puno po talaga ng mga alaala namin ni Abel ang bahay na yon. Kaya ayoko po sanang ibenta kung hindi lang talaga kailangan. Ma'am, you should call me Mama Iha. You are almost my daughter-in-law after all. Anang ginang. Nahihiyang napatango naman si Shera. Maya-ayusin lamang ako sa kumpanya. Paalam sa kanya ni Mrs. Fortunato. Luca, samahan mo si Shera sa magiging kwarto niya. Be a good boy, my son. Please. Huwag mong aawayin ang nobya ng kapatid mo. Bili nito sa anak. Napalingon siya sa lalaki. Kunot na kunot ang noon nito. Nakasambakol pa ang muka na tila ba'y pinagsaka ng langit at lupa. Mukhang hindi naman nalalayo ang agwat ng edad nito at ni Abel. Pero masasabi niyang mas gwapo pa rin talaga ang kanyang asawa. Come on. Malamig na anito sa kanya. Walang dalang gamit si Shera. Kapag nakapagpahinga na siya, samahan mo siya sa mall. Ibili mo siya ng lahat ng mga gamit na kakailanganin niya. Bilin pa ni Mrs. Fortunato. Fine, Mom. Sa isang malaking kwarto siya dinala ni Luca. Manghang-mangha pa nga siya habang inililibot ang tingin sa kanyang magiging kwarto sa mga susunod na araw. Ang kwarto niya sa mansyon ng mga Fortunato ay halos triple na ng laki ng bahay nila ni Abel noon. Samantala, makalipas ang ilang araw. Sir, kauwi lang ni Madam at Pichera. Nilaman po namin na umabot ng 200,000 ang nagastos ni Madam para sa mga gamit ni Michera ngayong araw. Binigyan din ng black card ni Madam si Michera. Anang personal assistant ni Luca na si Jake. Kumunot ang noo ni Luca at agad na binasa ang ibinigay na papel sa kanya ng assistant. Nakapaloob doon ang lahat ng binili ng kanyang ina at ng nobya ng kanyang nakatatandang kapatid. What a freaking gold digger! Sinasabi ko na nga ba't may ibang intensyon ng babaeng yan kung bakit siya sumama na tumira dito. Kung iniisip niya na makukuha niyang kayamanan ng pamilya namin, pues nagkakamali siya dahil ngayon pa lang pipigilan ko na siya sa kung anong plano man ang meron siya. Ano pong gusto niyong gawin namin? Tanong ni Jake. Bantayan mo maigi si Mama. Kapag ginastosan na naman yung babaeng yun, sabihin mo sa akin agad. Masusunod po, sir. Tumangulang si Luca. Itinuon naman niya sa ibang bagay ang atensyon pagkatapos. Halos 2 oras din yata siyang nagtrabaho sa opisina niya bago niya naisipang lumabas. Day off ng mga kasambahay nila ngayon. Tanging siya at si Shera lamang ang tao sa mansyon. Ang mama niya ay nagpaalam sa kanya. 1 oras na rin nakakalipas dahil may aasikasuhin daw sa labas. Naabutan niya sa kitchen si Shera. Busy sa pagluluto ang hipag niya. Ilang sandali pa siyang naroon bago siya nito tuluyang napansin. 1 linggo ka pa lang na nandito pero halos 2 milyon ang nagagastos ni Mama sa'yo. Malamig niyang wika. Is this part of your plan? Magpanggap na nakakaawa para kaawaan ng mama ko? Para makahutot ka na malaking pera sa pamilya ko? Sadyang magaling ka lang talaga magsinungaling. Siguro, kasinungalingan lang din ang sinabi mong anak yan ng kapatid ko. Kung iisipin mo nga naman, paano ka pa mabubuntis ng kapatid ko kung may sakit na siya? Tell me, anong plano mo? Imbis na sagutin siya, isang malutong na sampalang iginawad sa kanya nito. Napangiwi si Luca. What a festy woman! Hahayaan kong insultuhin mo ako, pero hindi ko hahayaan na questionin mo ang katauhan ng anak ko. Hindi ko na siguro problema kung hindi ka naniniwala na anak namin ni Abel ang ipinagbubuntis ko. Natawa siya. We'll never know hanggat hindi napapa-DNA test ang anak mo. Isang sampal na naman ang ibinigay sa kanya ng babae. Si Abel ang lalaking minahal ko, kaya siguradong akong siya lang ang tatay ng anak ko. Ngayon,
Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi na lang tayo magpa-paternity test ngayon? Para makasiguro kang anak talaga ng kapatid mo tong pinagbubuntis ko. What's happening here? Why are you shouting, Shera? Tanong ng kanyang inang, kadarating lang. Hindi ko naman hiningi na tulungan niyo ako sa pagpapalaki ng anak ko. Dahil kayang-kaya kong gawin yun. Sumama ako rito dahil gusto ko pang makilala si Abel sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Pero wag mo naman sana pag-isipan ng masamang anak ko. Naiiyak na wika ni Shera. Natigilan si Luca. Nagkamali ba siya ng hinala sa babae? What the hell, Luca? Pinaimbestigahan mo na si Shera. At noon pa lang, alam mo nang si Abel ang tatay ng batang dinadala niya, hindi ba? Ano tong pinag-aawayan ninyong dalawa ngayon? Galit na tanong ng kanyang ina. Okay lang po, Mrs. Fortunato. Naiintindihan ko po si Luca. Mahirap nga naman po talaga magtiwala sa isang katulad ko. Lalo na kung hindi ninyo naman talaga ako lubos na kilala. Sa tingin ko po, mas mabuti kung bumalik na lang po muna ako sa bahay namin ni Abel. Iha, no. Walang mag-aalaga sa iyo roon. Ako nang bahalang kumausap sa anak ko. Kung may nasabi man siyang kung ano sa iyo, ako nang humihingi ng tawad. Huwag mo nang masyadong isipin pa yun, okay? Sabi ng kanyang ina. Luca, say sorry to Shera. Malaki ang utang natin sa kanya sa pag-aalaga niya sa kapatid mo. Dagdag pa ng kanyang ina. Fine, I'm sorry, okay? Kasalanan ko na. Nagkamali ako. Naiiling na sagot niya at saka nilayasan ng dalawa. Bumalik siya sa kanyang opisina at muling nagtrabaho. Maya-maya lang ay naroon na rin ang kanyang ina. Alam mo ba kung bakit sobrang eager ko na matulungan siya, anak? Dahil nobyo siya ng pinakamamahal mong anak, ma. Meron pa bang iba? Tanong niya rito. No, Luca. Dahil naawa ko sa kanya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang naging buhay niya growing up? Iba't ibang trabaho ang pinasok niya sa murang edad para lang matustusan ang pangangailangan ng pamilya niya. Mayroon pa siyang tatay at nakatatandang kapatid, pero ampun lang siya ng pamilyang yon. Inasa na nila kay Shera ang responsibilidad na buhayin ang pamilya nila. Hindi niya naranasang mahalin at maalagaan. Oo nga't minahal at inalagaan naman siya ng kapatid mo noong nagkakilala sila. Pero hindi rin naman nagtagal ay nagkasakit din ang kapatid mo. Kailangan na naman niyang itaguyod ang pamilya nila. Awang-awa ko sa kanya, kaya gustong-gusto kong bumawi. Naaalala ko ang sarili ko sa kanya. Ganon na ganon din ako noon. Napatigil si Lucas sa kanyang ginagawa. Hindi niya lubos akalain na ganoon pala ang paghihirap na dinanas ni Shera. Mukhang nagkamali nga siya sa naisip niya sa babae. I'm taking her shopping again. Ibibili ko siya ng mga damit na pwede niya magamit sa trabaho. Anang kanyang ina. Gusto mo bang sumama sa amin? Para mas lalo mong makilala ang nobya ng kapatid mo. Alok sa kanya ng ina. Trabaho? Bakit magtatrabaho pa siya? Hindi ba't ibinibigay niyo naman ang lahat sa kanya? Tumango ang kanyang ina. Oo, pero masyadong makulit si Shera eh. Palagi niyang sinasabi na ayaw niya raw na maging pabigat sa atin. Bumuntong hininga siya. Okay na po talaga to, mama. Samantala ay awat ni Shera sa ina ni Abel nang dalhin na naman siya nito sa mall. Hindi ko naman po kailangan ng sobrang daming damit at saka may uniform naman po kaming mga sales lady. Dagdag pa niya. Sales lady? Hindi ba't masama sa buntis ang ilang oras na nakatayo sa trabaho? Tanong sa kanya ni Luca. Kasama nila ang huli. Ito ang may bitbit sa lahat ng binibili sa kanya ni Mrs. Fortunato. Iyon nga ang sinasabi ko sa kanya, anak. Ayaw naman niya makinig sa akin. Reklamo ni Mrs. Fortunato. Wait, wala bang bakante sa kumpanya mo? Bakit hindi mo na lang siya bigyan ng trabaho ron? Yung magaan lang at hindi siya mahihirapan. Dagdag pa nito. Naku, wag na po. Bukod sa ang dami na po ninyo nagawa para sa akin eh. Hindi po kasi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi ko po alam kung qualified ba ako sa kahit anong klase ng trabaho sa kumpanya ni Luca. Kaya nga po ayos na rin sa akin ang
Trabaho ko bilang sales lady. Sagot niya. Luka, bigyan mo ng trabaho si Shera. Fine ma, pwede siya maging utility clerk sa kumpanya ko. Taga-ayos ko ng minutes of the meeting. O taga-timpla ko ng kape. Sagot ni Luka. Oh yeah, katatanggal mo nga lang pala sa dati mong utility clerk ano? Ani Mrs. Fortunato. Tumangu-tangu naman si Luka. Ngayon, kailangan na natin ng mas pang-professional na damit. Dagdag pa ni Mrs. Fortunato. Thank you sa trabaho, Luka. Promise, pagbubutihin ko. Paninigurado niya sa lalaki. You're welcome. Sagot nito sa kanya. Pagkatapos nilang mamili, ay umuwi na rin sila agad. Dumiretso na si Shera sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Ilang oras din silang namili ni Mrs. Fortunato kanina, kaya hindi nakataka-taka ang pagsakit ng kanyang paa. Nagtanggal lang siya ng sapatos at nahiga na rin sa kama. Ilang sandali lang ay nakarinig naman siya ng kumakatok sa pinto. So pag-aakalang si Mrs. Fortunato lang yon, ay dali-dali siyang tumayo at pinagbuksan ng pinto iyon. Luka? Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong sa lalaki nang ito ang mapagbuksan ng pinto. Wala kasing ibang gagawa nito. Kaya ako nalang inutusan ni mama para lagyan ng massage oil ang mga paa mo. Baka sumasakit na daw sa tagal mo nakatayo kanina. Anito. Napanganga siya sa naging sagot ni Luka. Ang lalaking to talaga. Akala mo kung sinong astigin. Pero tiklop naman pala pagdating kay Mrs. Fortunato. Napangiti siya. Pasok ka. Sagot niya rito. Tumango si Luka at sabay na silang pumasok sa kwarto niya. Upo ka sa kama. Anito na sinunod naman agad niya. Pinanood ni Shera ang lalaki na maglagay ng langis sa palad nito at saka dahan-dahan iyong ipahid sa kanyang paa. Kasabay ang marahan pero masarap na pagmamasahe nito. Tingin ko, pwede ka na maging masahista. Natatawang komento niya. Hindi ko naman akalain na magaling ka pala dyan. Dagdag pa niya. Natawa rin si Luka. Actually, pinanood ko pa sa internet kanina kung paano gawin to. Hindi rin ako marunong. Anyway, gusto ko palang humingi ng paumanhin sa mga nasabi ko. Bali ako ron. Sana maging maayos ang pakikitungo natin sa isa't isa. Hindi na lang para kay Kuya Abel, kundi para na rin kay Mama. Sabi nito. Napatango agad siya. Talaga? Okay ka na? Hindi ka nagalit sa akin? Hindi mo na ako pinagdududahan? Sunod-sunod na tanong niya. I'm sorry for everything, Shera. Huwag kang mag-alala. Kung may kailangan ka, pwede kang lumapit sa akin anytime. Anytime, ha? Tukso niya rito. Nagtawa na naman silang dalawa. Thank you, Luka. I really appreciate it. Mabilis na namang lumipas ang mga araw. Mas nakaka-excite ang bawat araw na lumilipas dahil mas naging close pa sila ni Luka. Maalaga pala ang lalaki. Napapansin niya lang sa bawat araw na magkasama sila sa trabaho man o sa bahay. Sa tuwing may appointment siya sa OB-GYN, palaging si Luka ang kasama niya. Ito nga rin ang kasama niya noong nalaman niya na kambal pala ang anak nila ni Abel. Na dahilan kung bakit mas inalagaan pa siya nito ngayon. Ano pong ginagawa sa katabing kwarto ko, Mama? Tanong niya nang mapansin ng mga trabahador na may inaayos sa katabi ng kwarto niya. Yun ba? Ipinapaayos yun ni Luka para maging nursery room ng apo ko. Galit-galitan pa nung una no, pero mukhang mas excited naman kaysa sa ating dalawa sa pagdating ng mga apo ko. Natatawang sabi ni Mrs. Fortunato. Napangiti siya. Talaga po, Mama? Pinagagawa niyo yun para sa mga baby ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Bakit parang ayaw mo maniwala? Siyempre, gusto ko lang naman ang lahat na makabubuti para sa mga pamangkin ko. Ani Luka. Oh, thank you, Uncle Luka. The best ka talaga.
Sagot niya. Hindi lang si Uncle Luke ang excited. Nakapag-online shopping na rin ako ng baby clothes na, pambabae at panlalaki. Teka, nakapag-isip ka na ba ng mga pangalan nila? Ani Mrs. Fortunato. Kay baby boy pa lang po. Aniya. Gusto ko po sanang isunod sa pangalan ni Abel. Ang pangalan niya, okay lang po ba? Naiiyak na napatingin naman sa kanya ang ginang. That's wonderful, Iha. Thank you so much. Sagot nito, sabay yakap sa kanya. Di pinagtimpla na kita ng gatas mo. Ani Lucas sabay upo sa tabi ni Shera. Isang gabi. Nasa loob sila ng nursery room na ipinagawa niya para sa kanyang mga pamangkin. Katatapos nilang magtrabaho at papunta na sana sa kanyang kwarto kung hindi niya lamang nakitang tulala sa loob si Shera. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Aniya nang marinig ang malalim na pagbuntong hininga ng babae. Iniisip ko lang kung paano kaya kung hindi namatay agad si Abel. Paniguradong mas excited pa yun kesa sa ating lahat. Halos ipagsigawan na nga yun sa buong mundo nang malaman namin na buntis ako. Kwento sa kanya nito. Miss na mismo na si Kuya Abel no? Tanong niya. Tumango naman ito. Sobra. Walang araw ang lumipas na hindi ko inisip si Abel. Mahal na mahal ko yun eh. Siya lang ang nagpaparamdam sa akin kung gaano kasarap ang may nagmamahal sa akin. Alam naming lahat kung gaano mo minahal si Kuya Abel. Pero tingin ko, oras na rin para tuluyan ka na mag-move on. Kung makakausap lang natin siya ngayon, paniguradong ganyan din ang sasabihin niya sa'yo. Hindi niya magugustuhan kapag nakita ka niyang hanggang ngayon ay nasasaktan ka pa rin. Sagot niya. Ang hirap kasi, Luca. Hindi ko alam kung paano ko siya makakalimutan. Sagot nito. Hindi yun magiging madali, pero alam kong kakayanin mo. Nandito lang ako, palagi, para sa iyo at para sa mga pamangkin ko. Salamat, Luca. Ikaw ba? Wala ka pa bang nagugustuhan? Ang tagal-tagal ko nang nandito, pero ni minsan hindi pa kita nakitang nag-uwi ng babae. May girlfriend ka na ba? O nagka-girlfriend ka na ba? Ngumiwi siya. Yan talagang gusto mong pag-usapan? Tanong niya. Bakit? May masama ba ron? Gusto ko lang naman malaman. Curious ako. Bakit ba? Bumuntong hininga siya. Nagka-girlfriend ako noon. Bata pa lang kami. Parehong immature pa. Kaya hindi rin kami nagtagal. At nagkiulay rin kalaunan. Isa lang ang naging girlfriend mo? Tanong ulit nito. Tumango siya. Naikwento naman ni Mama na ayaw ni Kuya Abel na pamunuan ang negosyo ng pamilya namin. Kaya bilang nakababatang kapatid niya, akong sumalo sa lahat ng responsibilidad niya. Naging sobrang abala ko sa pagpapalagos ng mga negosyo ng pamilya ko. Kaya nawalan na rin ako ng oras para dyan. Sagot niya. Don't tell me na hanggang ngayon ay sobrang busy mo pa rin. Ngumiti siya. Nagkaroon na ako ng oras. Actually, may nagugustuhan na ako ngayon eh. Kaya lang, ang nagugustuhan ko naman ay mayroon ng ibang mahal. Sagot niyang muli, sabay titig sa babae. Napasinghap si Shera sa sinabi niya. What? Sino yan? Lalo lang ako na-curious. Huwag mo nang alamin kasi hindi mo rin naman kilala yun. Wika niya. Sumimangot sa kanya si Shera. Mangdaya mo naman, nagtatanong lang ako eh. Anito. Natawa naman siya. Huwag ka na kasing makulit. Pagkatapos nila mag-usap na dalawa, ay lumabas na si Luca. Pumunta siya sa kanyang opisina at nagtrabaho roon. Si Shera mismo yung tinutukoy mo kanina na nagugustuhan mo pero may mahal ng iba, hindi ba? Nagulat si Luca sa tanong na yon ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na narinig pala nito ang pinag-uusapan nila ni Shera kanina. Tumango siya. Galit ka ba, Ma? Tanong niya. Gumiti ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. Bakit naman ako magagalit? Nagmahal ka lang naman. Pero kilala mo naman si Shera, di ba? Pareho nating alam kung gaano niyon kamahal ang kapatid mo. Sagot nito.
Mapait siyang napangiti. I know, ma. Wala rin naman akong balak na ipagpilitin ang sarili ko sa kanya, lalo na kung si Kuya Abel pa rin ang mahal niya. Napailing ang kanyang ina. Tingnan mo nga naman oh, noon galit ka pa sa kanya. Pero ngayon, mahal na mahal mo na siya. Ngayon, naiintindihan ko na si Kuya Abel kung bakit mahal na mahal niya si Shera. Kailangan mo lang talaga siyang kilalanin, Luka. Manganganak na si Shera kahit na anong araw ngayong buwan. Gusto ko sana na maging 24/7 tayong libre para sa kanya. Anang kanyang ina. Huwag mo na pong alalahanin yun, Mama. Ako na pong bahala kay Shera. Sagot niya. Thank you, Luka. Ang tagal mo rin kami pinagtaguan na babae ka. 3 buwan ka na naming hinahanap. Buwisit ka talaga. Sigaw ni Milo. Namimili si Shera niyon ng gamit para sa baby niya sa isang mall. Hindi naman niya inaasahan na naroon pa talaga niya makikitang muli ang kapatid. Hiyang-hiya siya sa mga taong nakakarinig sa kanila. Hindi ako nagtatago, Milo. Nakita lang ako ng pamilya ni Abel at silang kumukup sa akin. Mukhang mayaman nga ang pamilya ni Abel ah. Tingnan mo ang suot mo, mag-aarang mag-aara. Samantalang kami, pinabayaan mo na lang. Galit na asik nito, sabay sabunot sa kanya. Milo, ano ba? Nasasaktan ako. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Mahiya ka naman. Anong mahiya? Ikaw ang mahiya na babae ka. Porque gumanda lang ang buhay mo. Nakalimutan mo na kaming pamilya mo. Sigaw ng kanyang kapatid. Ano ba? Sigaw ni Shera. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay ng kapatid na nakahawak sa buhok niya at mabuti na lamang at binitiwan din siya nito. Hindi ko nakakalimutan ang responsibilidad ko sa inyo. Pero maawa ka naman sa akin. Malapit na akong manganak, kaya hindi ko pa kaya magtrabaho ngayon. Sagot niya. Tatano, hihintayin pa namin ang mga anak bago kami kumain? Naisip mo man lang ba kami habang nagpapasarap ka sa buhay, Shera? Sasagutin na sana niya ang kapatid nang biglang humarang sa harapan niya si Luka at malakas na sinuntok ang kapatid niya. Hoy! Sira ulo ka ha? Pwede ka namin kasuhan sa pananakit mo sa asawa ko. Sabi ni Candy, ang asawa ng kapatid niya. Go on, sampahan niyo ako ng kaso. Tingnan lang natin kung mananalo kayo. Ang kakapal na mukha ninyo na iaasa kay Shera ang kakainin ng pamilya niyo. Sigaw ni Luka, sabay tingin kay Milo. Ikaw, kalalaki mong tao, bakit hindi ikaw magtrabaho? Anong gusto mo? Magpasarap na lang sa buhay? Sino ka ba ha? Ano bang pakialam mo sa amin? Tanong ni Milo. I'm Luka Fortunato, Abel's brother. Sagot ni Luka. Ibig sabihin, ikaw yung mayaman? Bakit kaya hindi mo na lang kami bigyan ng 5 milyon para tigilan na namin si Shera? Anang kapatid niya. Sobrang kapal ng mukha nito. Gusto niyo ng pera? Tanong ni Luka. Sino bang ayaw sa pera? Tanong ni Candy. Huwag na huwag mong gagawin yan, Luka. Mag-aaway talaga tayong dalawa. Banta niya. Fine, bibigyan ko kayo. Pero gusto ko munang humingi kayo ng tawad kay Shera. Kapag ginawa niyo yun, saka ko ibibigay ang pera. Malamig na sagot ni Luka. Paano naman kami makakasigurado na hindi mo kami lolokohin? Tanong ni Milo. Kinuha ni Luka ang checkbook sa loob ng tux na suot nito. May isinulat ito roon at saka pumirma. Apologize to her now kung gusto ninyo ng perang to. Dagdag ni Luka. Fine, I'm sorry, Shera. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sabi ni Milo. Mag-sorry ka na rin, Candy. Bilisan mo. Sayang ang pera. Nakita pa ni Shera ang pag-irap ni Candy. I'm sorry, Shera. Sabi nito. Nagawa na namin. Ibigay mo na sa amin yan. Sure. Sagot ni Luka. Sabay tingin na nakakaloko sa kapatid niya. Sa harapan ng lahat, pinagpupunit nito ang pinirmahang cheque kanina. Sa tingin niyo ba tanga ako? Labas na lang kayong bibigyan ng pera. Pagkatapos ninyong saktan at
Pagsalitaan ng masasakit si Shera. Ang pera ko! Ungol ni Milo habang tinitingnan ng papel na nagkalat sa sahig. Sinungaling ka? Dahil sa ginawa mo, sisiguraduhin kong si Shera ang masasaktan. Sigaw pa nito kay Luca. Subukan mo. Tignan na lang natin kung hanggang saan ang kaya mo kapag sinampahan kita ng kaso. Marami akong pera at kayang-kaya kong ubusin ang lahat ng yun. Masiguro ko lang na makukulong ka. Ani Luca. Tinalikuran na ni Luca ang dalawa at nakangiting nilapitan siya. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Nakangiting sabi niya sa lalaki. You're welcome. Nakangiti ring sagot nito. Nagsisigaw pa rin si Milo pero hindi na nila ito pinansin ni Luca. Pababa na sana sila ng mall nang maramdaman niyang sumakit ng sobra ang tiyan niya at sunod na nangyari ang pagputok ng panubigan niya. Manganganak na ako, Luca! Impit na sigaw niya. Natatarantang binuhat naman siya ni Luca. Oh my God! Kalma ka lang. Hindi tayo makakarating ng ligtas sa ospital kung magpapanik ka. Bulong niya rito. Ang hirap manganak. Literal ang sabi ng matatanda na kapag nanganganak daw ang isang babae, parang nakalabing sa hukay ang isang binti nito. Pero worth it naman ang lahat ng paghihirap niya dahil normal naman niyang naipanganak ang kambal. Wow! Ang cute naman ng mga apo ko! Papuri ni Mrs. Fortunato. Ang baby boy ay Abel ang pangalan, di ba? Ano namang pangalan ng baby girl natin? Tanong nito. Luna po. Sagot niya. Luna? Girl version ni Luca, ganun ba? Natatawang sabi ni Mrs. Fortunato. Ngumiti rin siya. Opo ma, naisip ko po kasi na ang daming nagawa ni Luca para sa akin at sa mga anak ko. Kaya naisip ko pong ipangalan kay Luca si Luna. Sagot niya. I love it. Thank you, Shera. Nakangiting sabi ni Luca. Welcome to the world, baby Abel and baby Luna. Dagdag pa nito. 2 araw pang nagstay si Shera sa ospital bago sila na-discharge. Hindi naman siya nahihirapan sa pag-aalaga sa kambal dahil bukod sa mga babysitter na hinar ng kanyang biyanan, ay nakatutok din talaga sa pagbabantay si Luca. Medyo mahirap din pala kapag may baby, lalo pa na 2 ang sa kanya. Kung wala siguro siyang mga katulong sa pag-aalaga ng mga anak niya, baka unang araw pa lang ay umiyak na siya sa hirap. Kamukhang kamukha ni Luna si Kuya Abel. Ani Luca. Silang 4 lang ang nasa nursery room. Nagdi-dinner na ang mga babysitter ng kambal, kaya silang 2 lang ni Luca ang nagbabantay sa kambal. Si Luca ang tumitingin sa kambal, habang siya namay nagtitiklop na mga damit ng mga ito. Pwede ka nang maging tatay. Komento niya nang makita si Luca na buhat-buhat si Luna. Natawa naman si Luca. Bagay ba? Tumango siya. You'll be a good father, Luca. Sagot niya. Nang makatulog si Luna, ay ibinaba na ito ni Luca sa crib. Dumiretso ito sa tabi niya at saka siya pinanood sa ginagawa. Wala ka pa bang balak na mag-asawa? Tanong niya sa lalaki at saka inginuso ang mga bata. Para may ganyan ka na rin, oh. Nakangiting tukso niya. Bakit hindi? Kaya lang yung babaeng mahal ko. Sa tingin ko, hindi pa handa sa akin. Sagot nito sa kanya. You're a good man, Luca. Hindi imposibleng mahalin ka rin ng babaeng mahal mo. Sagot niya. But she's different from other girls, Shera. So, give up ka na lang? Tinitigan siya ni Luca at saka umiling. I have something to tell you, Shera. Matagal ko nang gustong sabihin to. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko. Anito, nangunot ang noo niya. What is it, Luca? Tanong niya. I'm in love with you, Shera. Ano?
Hindi ko alam kung ano o paano kita nagustuhan. Basta nagising na lang ako isang araw na na-realize ko na malaking parte ka na ng buhay ko. Luca, alam mo naman kung sino ang mahal ko, di ba? Kahit nawala na si Abel, yung nararamdaman ko para sa kanya, hindi pa rin nawawala hanggang ngayon. Sagot niya. Sa araw-araw na magkasama sila ni Luca, palagi niyang napapansin yon dahil hindi rin naman sumusubok ang lalaki na itago sa kanyang totoo. Kaya ngayong inamin na nito ang nararamdaman, ay hindi na siya nagulat pa. Mas natakot pa nga siya eh. Natakot siyang baka malaman yun ng mama nito at magalit ito sa kanya. Taino, Shera, pero wala ba talaga akong pag-asa? Kahit kaunting pagmamahal mo lang? Anito, umiling siya. Hindi ko alam kung makakaya kong gawin yan kay Abel. I'm sorry, Luca. Mahal kita. Pero hindi yun kagaya sa pagmamahal na meron ako para sa kapatid mo. Tumango ito at saka walang paalam na umalis. 2 years later. It's been 2 years, anak. Mabuti naman at naisipan mo nang umuwi ngayon. Sermon kay Luca ng ina. Yes, it's been 2 years simula nung umalis siya matapos niyang aminin ang totoong nararamdaman kay Shera. Ayaw niyang masira ang nararamdaman niya ang pagkakaibigan na nabuo nilang dalawa. Kaya mas pinili na lamang niyang lumayo. Inasikaso niya abroad ang mga negosyo nila ron. At 2 taon na siyang hindi umuuwi. Miss na tuloy niya ang mga pamangkin niya. Luca! Oh my God, Luca! You're back! Sigaw ni Shera at saka patakbong lumapit sa kanya. Nagulat pa nga siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Natawa siya sa naging reaksyon nito. Miss na miss? Tanong niya rito. You have no idea. Sagot nito at saka malakas siyang pinalo sa braso. Kasalanan mo yan eh. Basta ka nalang umalis. Tapos 2 taon ka bago ka bumalik. Dagdag nito. I've missed you too, Shera. Sagot niya at niyakap din ito. Where were the twins? Tanong niya. Inaayusan lang sila ng mga yayin nila. Pero pababa na rin siguro ang mga yon. Sagot nito sa kanya. Kumusta ka na? Great. Sobrang na-miss ko ang 2 yun. Okay naman ako. Sobrang naging abala lang talaga sa trabaho. Sagot niya. Si Ellie, kasama mo ba siya, Luca? Tanong ng kanyang ina. Kumunot ang noo ni Shera. Sino si Ellie? Tanong nito. Ellie is Luca's fiancé. Hindi ko ba nasabi sa iyo, anak? Sagot ng kanyang ina rito. Hindi po, ma. Nakangusong sagot ni Shera. Naghihintay ng ibang reaksyon si Luca mula kay Shera, ngunit mukhang imposible na talagang mangyari yon. Mukhang tuwang-tuwa pa nga ang babae na may fiancé na siya. Napailing na lang siya. Umuwi po muna si Ellie sa kanila, pero bibisita po siya rito mamaya at inimbitahan ko siyang mag-dinner kasama natin. May binili ring pasalubong yun sa kambal eh. Sagot niya. I'm so happy for you, Luca. Nabuti naman at sa wakas, nakahanap ka na ng babaeng mamahalin mo. Nakangiting sabi ni Shera. Thank you. Sagot niya. Maya-maya lang din ay lumabas na ang mga cute na cute niyang pamangkin. Naguunahan pa ang 2 na makarating sa kanya. Paglapit sa kanya ni Luna, ay agad niyang pinanggigilan ng pisngi nitong sobrang taba. Daddy! Daddy! Sabay na tawag sa kanya ng kambal. Napanganga siya sa gulat. Pasensya ka na. Palagi ko kasing ipinapakita sa kanilang picture ni Abel. Magkamukha kasi kayo, kaya akala siguro nila ikaw ang daddy nila. Ani Shera. I'm sorry, Luca. Bakit ka nagsasorry? I'm sure wala namang problema kay Luca kung tatawagin siyang daddy ng mga pamangkin niya kesa Uncle Luca. Sabi ng kanyang ina. Tumango siya. Tama si Mama Shera. Mga pamangkin ko naman yan. Sagot niya. Habang nagla-lunch sila,
Pinapanood lamang ni Luca kung gaano ka hands-on si Shera sa mga anak nito. May tigi-isang babysitter naman ang mga bata. Pero ito pa rin ang nagsusubo sa dalawa ng pagkain. Halos hindi na nga makakain ng babae. Ako na bahala magpakain kay Luna para hindi ka na mahirapan. Sabi niya, sabay kuha kay Luna na nakaupo sa isang pambatang upuan. Sure ka? Medyo matakaw na sa pagkain si Luna. Ayaw niya na matagal bago siya masubuan. Nag-aalalang sabi ni Shera. Tumango siya. Okay lang, kaya ko na. Nakangiting sagot niya. Iba talaga kapag may katuwang ka sa pag-aalaga ng mga bata, no? Anang kanyang ina kay Shera. Ikaw ba? Kailan mo balak magkaroon ng asawa ulit? Hindi naman kita pinipigilan dyan, iha. Pero ang gusto ko sana ay yung lalaking matatanggap ang mga apo ko na parang tunay na rin niyang anak. Dagdag pa nito. Ma, wala pa po sa isip ko yan. Abay, kailan mo pa iisipin yon? 2 taon na rin namang patay si Abel. Hindi na masama kung gugustuhin mo na mag-asawa ulit. Sagot pa ng kanyang ina. Napapikit si Luca. Parang hindi niya pa yata kayang makita si Shera na may minamahal ng iba. God, ano ba tong naiisip niya? May fiancé na siya. Ikaw, Luca, kailan nga ulit ang kasal ninyo ni Ellie? Tanong sa kanya ng ina. By the end of the month, Mama. Sagot niya. Bakit ang bilis naman yata? Tanong ni Shera. Kauuwi mo pa lang. Dagdag pa nito. Tumango siya. Si Ellie kasi ang namili ng date ng kasal namin. Sagot niya. Nang matapos ang tanghalian, ay dumiretso naman si Luca sa puntod ng kanyang kapatid. 2 taon na rin simula nung huli niyang nabisita ang kapatid. Naiintindihan ko na kung bakit tinanggihan mo ako nung niyaya kitang bumalik sa atin. Noon, aaminin ko na nagalit talaga ako sa iyo na mas pinili mo pang babae mo kaysa sa amin na pamilya mo. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nare-realize kung bakit tinanggihan mo ko. Hindi ko nga rin inaasahan na pati ako ay mahuhulog din sa kanya eh. Shera is a great woman, Kuya Abel. Gusto ko siyang alagaan. Gusto ko siyang mahalin ng malaya. Sobrang imposible nga lang. Dahil mula noon hanggang ngayon, ay ikaw pa rin talaga ang mahal niya. Pero kahit na ganun, huwag ka mag-alala. Dahil hindi ko naman pababayaan ang pamilya mo. Ituturing ko na parang sariling mga anak ang kambal mo. Ako na bahala mag-alaga sa kanila. Mahabang litanya niya. Luca, dito ka lang pala pupunta. Sana nagsabay na tayo. Napalingon siya kay Shera. Agad siyang lumapit sa babae para alalayan ito. Binisita ko lang. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakapunta rito. Sagot niya. Kanina ka pa ba? Tanong niya dahil baka narinig nito ang mga sinabi niya sa kapatid. Hindi naman. Lingguhan kasi ako kung bumibisita rito. Pakiramdam ko kasi magtatampo siya kung hindi ko bibisitahin. Kwento ni Shera. Naka-move on ka na ba sa kanya? Tanong niya. Tumango naman ito. Unti-unti ko nang natatanggap na wala na talaga siya at hindi na niya kami babalikan. Nasasaktan pa rin ako pero hindi na kasing sakit ng dati. Hindi na masakit na kaya mo na magmahal ng iba ngayon? Tss, wala namang ganun, Luca. Sa loob ng 2 taon, bukod sa pag-aalaga sa kanyang mga anak, ay hindi rin mawala-wala sa isip ni Shera ang pag-amin ni Luca sa nararamdaman nito para sa kanya. Nang umalis ito, saka pa lamang niya na-realize ang halaga nito. Ngunit ngayon na nakabalik na nga ito, nalaman naman niyang mas komplikado na pala ngayon dahil may iba nang minamahal si Luca. Magpapakasal na nga rin ito. Ano pa bang magagawa niya? Pinagmasdan ni Shera ang lalaki habang tinititigan nito ang puntod ng kapatid nito. Hindi niya maikakailana. Sobrang namiss niya talaga ito. Paano kung may dumating na lalaking magmamahal sa'yo? Iiwan mo na ba kami ni Mama? Tanong nito sa kanya.
Hindi ko yata kayang iwanan si Mama. Siya ang naging sandalan ko nung mga panahong hinang-hina ako at nangungulila kay Abel. Gusto ko na lang talaga mag-focus sa mga anak ko ngayon. Sagot niya. So, hindi pa rin pala ako pwede hanggang ngayon? Tanong nito. Nangunot ang noo niya. Hoy, anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka naman siguro nagkaroon ng amnesia nung umalis ako. Natatawang sabi nito. May fiancé ka na, Luka. Paalala niya rito. Tumango ito. Binibiro lang kita. Sagot nito. Napailing siya. Puro ka talaga kalokohan. May isang oras pa yata silang naroon ni Luka bago siya nagayang umuwi na. Baka hinahanap na rin kasi siya ng mga anak niya. Pag uwi nila, naroon na rin ang fiancé ni Luka. Napakaganda ng babae. Bagay na bagay ang dalawa. Agad na yumakap ang babae kay Luka. Saan ka galing? And who is she? Narinig niyang tanong nito. Binisita ko lang si Kuya Abel. Ito naman si Shera, ang dating live-in partner ni Kuya Abel. Pagpapakilala sa kanya nito. Ngumiti naman siya. Hi! Bati niya sa babae. Nagtaas ito ng kilay sa kanya. Live-in partner ng kapatid mo? Tanong nito. Yes. Sagot ni Luka. Bakit dito siya nakatira? At sigurado ka ba talagang live-in partner lang siya ng kapatid mo? Mamaya nilalandi ka na yan, ha? Ellie. Sita nito sa nobya. Umiling siya. Walang ganon, Miss Ellie. Parang kapatid na ang turing ko kay Luka. At hanggang doon na lang yon. Sagot niya. Ang totoo niyan ay kasinungalingan iyon. Pero hindi na rin naman siya umaasa. Baka hindi lang talaga sila ang para sa isa't isa. Maiwan ko na muna kayong dalawa. I-check ko lang ang mga anak ko. Paalam niya at saka iniwan ang mga ito sa living room. Dito na muna sa atin titira si Ellie, Shera. Sabi kay Shera ni Mrs. Fortunato. Naghahapunan silang lahat ngayon. Nakaupo sa kabisera si Mrs. Fortunato. Sa kaliwang bahagi ng ginang, nakaupo si Luka at ang fiancé nito. Siya naman ang nakaupo sa kanan, kasama ang mga anak niya. Bakit nagpapaalam pa po kayo sa kanya, tita? Tanong ni Ellie. Because she is part of the family, Ellie. Nakangiting sagot ni Mrs. Fortunato. Pero matagal na pong patay si Kuya Abel. Hindi ba dapat matagal yun na rin siyang pinaalis dito? Ellie. Saway ni Lucas sa nobya nitong matabil ang dila. Napayuko na lamang si Shera. Hindi kailanman aalis dito si Shera at ang mga apo ko. Si Shera ang nag-iisang babaeng minahal ni Abel. Kaya kailangan ko siyang alagaan para sa anak ko. Sagot ni Mrs. Fortunato. Oh, si Kuya Abel po palang mahal niya. Hindi kasi halata at panayang pakyut niya sa fiancé ko. Sabi ni Ellie. Nag-angat siya ng tingin. Anong pinagsasasabi mo, Ellie? Bakit magkasama kayo ni Luka kanina? At wag mong i-deny sa akin na wala kang nararamdaman kay Luka. Dahil obvious naman na meron. Kitang-kita ko sa mga mata mo. Binisita ko si Abel kanina. Hindi ko naman alam na nandun si Luka. Mali ka sa nakita mo, Ellie. Try mo magpatingin ng mata dahil may nakikita kang hindi namin nakikita. Malamig niyang sagot. Pakidala na lang po ang hapunan ng mga bata sa kwarto. Doon ko na lang po sila pakakainin. Utos niya sa mga babysitter ng kambal. Excuse me po, Mama. Dagdag niya at saka binitbit na paakyat sa kwarto niya ang mga bata. Pagpasensyahan mo na sana si Ellie, anak. Mahal na mahal lang talaga niyon si Luka. Ani Mrs. Fortunato nang sundan siya nito. Ma, baka tama si Ellie. Baka dapat nga talaga na bumukod na kami ng mga bata. Pwede po kami na doon na lang sa bahay namin ni Abel noon. Tapos bisitahin niyo na lang po kami ng mga bata. Sabi niya. Iha, no. Ako ang may gusto na rito kayo tumira ng mga apo ko. Huwag ka mag-alala.
dahil kinakausap na ni Luca si Ellie. Sagot nito, nakakahiya na kay Luca. Ang dami na niyang naitulong at nagawa para sa amin. Tapos hindi ko malang magawang makasundo ang fiancé niya. Aniya. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang biyanan. Ellie is not Luca's real fiancé. Kinailangan lang ni Luca na pumayag sa kasal na gusto ng ama ni Ellie para sa mas ikakalago ng negosyo natin. Pero hindi totoong mahal ni Luca si Ellie. Po, akala ko po mukhang in love pa naman si Ellie kay Luca. Tumango si Mrs. Fortunato. Dahil matagal nang may gusto si Ellie kay Luca. Pero alam mo naman kung sino ang mahal ng anak ko, di ba? Alam kong alam mo na kaya siya umalis hindi para sa mga negosyo ng pamilya natin, kundi para makamove on mula sa'yo. Napanganga siya. Alam niyo po ang tungkol sa nararamdaman ni Luca, Mama? Ngumiti ang ginang. Narinig ko siya nung inamin niya sa'yo 2 years ago. Alam mo, hindi ko nga alam kung bakit imbis na magalit ako natuwa pa ako dahil alam kong mas maaalagaan ka niya. At napanatag din ako dahil alam kong matatanggap ni Luca kahit na may mga anak ka na. Ikaw ba? Anong nararamdaman mo para kay Luca? Hindi ko po kayang gawin yan kay Abel. Pero matagal nang patay si Abel. Tingin ko naman, karapatan mo ring sumaya. Napangiti siya. Hindi ko po alam kung anong kabutihan bang nagawa ko noon at ibinigay niya kayo sa akin. Maraming salamat po, Mama. Salamat po at hanggang ngayon ay inaalagaan niyo pa rin po kami ng mga apo ninyo kahit wala na si Abel. At hindi ako magsasawang alagaan ka dahil alam ko kung gaano mo minahal ang anak ko. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa, ay naghanda na sa pagtulog si Shera. Pahiga na sana siya nang makarinig ng sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Dali-dali niyang binuksan iyon at napangiti siya nang makitang si Luca ang nagkatok. May kailangan ka ba? Tanong niya rito. Pwede ba tayong mag-usap? Naganda ako ng hot chocolate sa veranda. Aniyaya sa kanya nito. Si Ellie. Kinakabahang tanong niya dahil baka awayin na naman siya niyon kapag nalaman na nagkasama sila ni Luca ngayon. Pinauwi ko na. Sagot nito. Napatango naman siya at sumunod na kay Luca papunta sa veranda. Malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya paglabas. Automatik kong niyakap niya ang sarili. Malapit na kasing magpasko, kaya hindi nakatakataka ang malamig na klima. Mayroong maliit na mesa at 2 upuan doon. Naupo siya sa isa at sa isa naman naupo si Luca. Pasensya ka na kay Ellie. Hindi ko rin nagustuhan ang mga sinabi niya sa'yo. Kaya minabuti ko na lang na pauwiin siya. Anito, umiling naman siya. Hindi ko rin naman masisisi si Ellie. Kahit na sino naman siguro ang makakita sa ating dalawa, magtataka rin sa closeness natin. Siguro, dapat lumayo muna tayo sa isa't isa. Ayoko naman makagulo sa inyong dalawa. Sagot niya. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Pero wala akong plano na. Hayaang magkalayo na naman tayong dalawa. I'm still so freaking in love with you, Shera. At sa pagkakataong to, hindi na ako papayag na hindi ka magiging akin. Nagulat siya sa sinabing iyon ni Luca. Bagamat may ideya na siya, pero hindi niya alam na magkakaroon pa siya ng pagkakataon na marinig ulit yon. Paano si Ellie? Tanong niya. Kakausapin ko bukas ang pamilya ni Ellie. Sasabihin ko sa kanila na hindi ako magpapakasal sa babaeng yun. Galit na asek nito. Natawa siya. Bakit galit na galit ka sa kanya? Akala ko ba fiancé mo yon? Lalong sumimangot si Luca sa sinabi niya. Naiinis kasi ako sa mga pinagsasasabi niya sa'yo. Kung alam ko lang na pagsasalitaan ka niya ng ganun, di sana hindi ko na lang siya pinayagan na pumunta rito. Sagot nito. Hayaan mo na iyon. Wala na sa akin ang lahat ng mga sinabi niya. Actually, totoo rin naman yung iba sa sinabi niya. Nakangiting turan niya.
Ang alin doon? Kunot noong tanong nito. Natawa siya. Secret, kausapin mo muna si Ellie ng maayos. Kapag okay na ay, saka ko sasabihin sa'yo. Okay, fine. Sagot ni Luca. Malalim na napabuntong hininga ang lalaki at saka siya mariing tinitigan. Pwede ba ako mag-request? Ano yon? Pwedeng payakap. Bitin ang yakap mo sa akin kanina eh. Nakangusong sabi nito. Natawa naman siya at marahang tumango. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Luca at mahigpit na siyang niyakap muli. Nakangiting niyakap niya rin ang huli. Sobrang namiss talaga kita, Luca. Salamat naman at naisipan mo nang bumalik. Kasi kung nagtagal ka pa sa ibang bansa, baka matagal na kitang nakatay. Natatawang sabi niya. Miss na miss mo na pala ako. Bakit hindi mo ako pinauwi agad? Tanong nito sa kanya. Paano kita pauuwiin eh? Sabi ni Mama sobrang busy ka raw sa trabaho mo. Siyempre kung ikaw ang nag-request na umuwi na ako, uuwi ako agad. Wala nang tanong-tanong pa. Natawa siya. As if naman talagang gagawin yun ni Luca. Hindi na lamang siya kumibo. Matagal-tagal din silang tumambay roon bago siya nagpaalam dito na matutulog na. Antok na kasi siya at maaga pa ang gising niya bukas dahil sa mga anak. You're calling off our engagement, Luca? Gulat na tanong ni Ellie kay Luca kinabukasan. Tumango siya. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa pamilya namin si Shaira. So tinatapos mo ang engagement natin nagdahil sa babaeng yon? Mas mahalaga pa bang malanding babaeng yon kaysa sa kasal natin at sa negosyo ng pamilya mo? Sigaw nito sa kanya. Napailing si Luca na makita ang pag-hysterical ni Ellie. Sa tingin ko, kaya mo nang sagutin ang tanong mo na yan, Ellie. Sagot niya. But I love you, Luca. I'm so in love with you and it's making me crazy. Anito. I'm sorry, Ellie. Wala na akong magagawa. Hindi ko na kayang ipagpatuloy pang engagement natin. Aniya, sabay tingin sa mga magulang ni Ellie. I'm sorry, Ma'am, Sir, pero hindi ko po mahal sa Ellie. Kaya hindi ko na rin po itutuloy ang kasal. Dagdag pa niya. Naiintindihan namin, iho. Thank you for being honest with your feelings towards our Ellie. Ani Mrs. Alcantara. Sana tuloy pa rin ang business partnership natin kahit hindi natuloy ang kasal ng mga bata. Singit ng kanyang ina. Tumango si Mrs. Alcantara. Of course, walang magbabago ron. Pare-pareho naman tayong magbe-benefit sa partnership. Kaya sino ba ako para tapusin yon? Dahil lang sa ayaw ng anak mong pakasalan ng anak ko. Thank you so much, Mrs. Alcantara. Aniya. Hindi nagtagal, umalis na rin sila roon. Hindi na makapaghintay si Luca na makauwi at sabihin kay Shaira ang napag-usapan nila. Mukhang excited na excited kang makauwi ah. Natatawang komento ng kanyang ina. Natawa rin siya. Ma, pakaramdam ko kasi aamin na rin sa akin si Shaira ang nararamdaman niya. Hindi ako sigurado, pero malakas talaga ang pakiramdam ko. Sagot niya. Masaya ka ba? Tanong nito. Napatingin siya rito. I've never been this happy my whole life, Mama. Alagaan mong mabuti si Shaira, okay? Huwag na huwag mo siyang paiiyakin o sasaktan. Sige ka, mumultuhin ka ng Kuya Abel mo. Mama naman, alam mo naman kung gaano katagal ko nang hinintay ang pagkakataong to. Sasayangin ko pa ba? Aniya. Masaya silang nagkukwentuhan ng ina nang bigla na lang may kotse na mabilis na sumalpok sa sinasakyan nila. Huli na si Luca. Hindi na niya nagawang makaiwas at tuluyan ang bumangga sa kabilang kotse. Ang dugo ang ina ang huling nakita ni Luca bago siya tuluyang nawala ng malay. Isang linggo na ang nakalilipas simula nang maaksidente sina Luca at Mrs. Fortunato. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Shaira na patay na ang mabait at mapagmahal na lola ng kanyang mga anak. Habang si Luca ay comatose pa rin hanggang ngayon
na kahit ang mga doktor ay hindi na rin alam kung kailan gigising ang lalaki. Natanong na rin siya ng mga pulis kung may nakaaway ba sina Luca, pero wala siyang maisagot. Sobrang bait na tao ng mga Fortunato, kaya imposibleng may kaaway ang mga ito. Magpahinga ka kaya muna, sabi sa kanya ng kapatid na si Milo. Sa isang linggo na nasa madilim na parte ng buhay niya si Shera, ay nakasili naman siya ng kaunting liwanag nang bisitahin siya ng kapatid. Bawat araw, ito ang kasama niya at umaalalay sa kanya. Paulit-ulit din itong humihingi ng tawad sa kanya sa lahat ng mga maling nagawa nito sa kanya noon. At sino ba naman siya para hindi magpatawad? Gayong sabik na sabik din siya sa pagmamahal ng kinalakhang pamilya. Umiling siya. Hindi na, Milo. Kailangan ko pa kasing balikan si Lucas sa ospital. Gusto ko sana na kapag gumising na siya, ako ang una niyang makikita. Sabi niya. Sige, kung yan ang gusto mo. Uuwi na rin muna ako sa amin at baka kanina pa ako hinihintay na mag-ina ko. Babalik na lang ako ulit bukas. Paalam nito sa kanya. Thank you, Milo. Pasensya ka na at pati ikaw, napapagod din sa katutulong sa akin dito. Sabi niya. Kulang na kulang pang lahat ng to kumpara sa laki ng kasalanan ko sa'yo. Alam kong hindi mo pa ako gaanong napapatawad, pero maghihintay ako. Pasensya ka na ulit sa lahat na nagawa ko, Shera. Anito, ngumiti lang siya at nagpahatid na sa kanilang driver papunta sa ospital. Pagdating niya sa hospital room ni Luca, ay tulog na tulog pa rin ang lalaki. Hindi na naman tuloy niya mapigilan ang sarili na maiyak. Kailan ba matatapos ang lahat ng yon? Pagod na siya sa lahat ng nangyayari at hanggang ngayon, wala pa rin siyang makuhang sagot kung bakit gano'n ang nangyari sa mag-ina. Luca, kailan mo ba planong gumising dyan? Ang sabi mo, hindi mo nahahayaan na magkalayo pa tayo ulit. Ang daya-daya mo naman eh. Sobrang miss na kita. Kahit sina Abel at Luna, hinahanap ka na rin nila. Kwento niya. Sa dami ng baong kwento niya kay Luca, hindi na namalaya ni Shera na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya nang maramdamang may humahaplo sa ulo niya. Pagmulat niya, laking gulat niya na makitang gising na si Luca. Gising ka na pala, Luca! Nakangiting sabi niya at saka mahigpit na niyakap ang lalaki. Anong nangyari? Tanong nito. Naaksidente kayo ni Mama. Hanggang ngayon, wala pa ring lead ang mga pulis kung sinong may kagagawa nito sa inyo. Sagot niya. Si Mama. Tanong nito. Hindi alam ni Shera kung paanong sasagutin si Luca sa tanong na iyon. Gusto niya namang sabihin. Pero natatakot siya na baka makasama kay Luca kapag nalaman nito ang nangyari sa ina. Tatawag muna ka ng Dr. Luca. Paalam niya rito. Ngunit bago pa siya makaalis, ay pinigilan na siya nito. Nasaan si Mama? Seryosong tanong nito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero, wala na si Mama. Ikaw lang ang nakasurvive sa aksidente. Mahinang sagot niya. No, you're lying, Shera. Sabihin mong hindi totoo yan. Na nagsisinungaling ka lang. Hindi pa patay si Mama. Hindi pa. Sabi nito. Mahigpit niyang niyakap si Luca na ngayon ay humahagulhol na. I'm sorry, Luca. Pati ako nasasaktan din sa nangyari kay Mama. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na talaga siya. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako para sa iyo, Luca. Hinding-hindi kita iiwan. Sagot niya. Ilang minuto pang umiyak sa bisig niya si Luca bago ito tuluyang kumalma. Saan nakaburol si Mama? Gusto ko sana siyang makita. Sabi ni Luca. 1 linggo ka kasing comatose, kaya kailangan ko nang ipalibing si Mama. Pero kung gusto mo, pwede kitang samahan sa kanya kapag nakalabas ka na rito. Tumango si Luca. Nasaan ang kambal? Tanong nito sa kanya. Nasa bahay lang sila, kasamang ibang relatives mo.
Silang tumutulong sa akin simula nung naaksidente kayo ni Mama. Nalaman na ba kung sinong may gawa nito sa amin? Umiling siya. Hindi pa. Ikaw ba? Baka may alam ka kung sinong pwedeng gumawa nito sa inyo. Si Ellie. Sagot nito. Nanggaling kami sa kanila noong araw na mangyari ang aksidente. Tinapos ko ng engagement namin ni Ellie at hindi niya nagustuhan yun. Malakas ang kutob ko na siyang may pakana nito. Kailangan nating makahanap ng ebidensya kung siyang dahilan kung bakit nangyari sa inyo to ni Mama. Dapat lang na magbayad siya. Buhay ni Mamang nawala dahil sa ginawa niya. Galit niyang turan. 2 araw pa si Lucas sa ospital bago siya pinayagan ng mga doktor na makauwi. Ang paghahanap ng hustisya ang unang inasikaso niya at pati na rin ang pagdalaw sa kanyang ina na mayapa na. Sa mga araw na lumilipas, parating nakaalalay sa kanya si Shera. "Daddy!" Malambing na tawag sa kanya ni Luna. Nang muling mabigo sa paghahanap ng ebidensya kung sino ang may kagagawa ng aksidente nila ng ina, doon siya sa kwarto ng mga bata dumiretso para magpahinga. "Luna, can you give Daddy a kiss?" Nakangiting wika ni Shera. Kapapasok lang nito sa loob. Tuwang-tuwa na sinunod naman ni Luna ang iniutos ng ina. Pinupog siya ng halik ni Luna at nang makita ni Abel ang ginagawa ng kapatid, ay gumaya rin ito. Natawa si Luca. "More kisses! More!" sabi ni Luna. Nang dahil sa 2 batay, tila nawala ang problemang dinadala ni Lucas. "Lagi mong tatandaan na nandito lang kaming 3 palagi para sa'yo." Bulong sa kanya ni Shera. Sabay yakap sa kanya ng mahigpit. "Hinding-hindi ka namin iiwanan at simula sa araw na to, kami ng pamilya mo." Dagdag pa nito. "Thank you, Shera. I love you." Sagot niya. "We love you too, Luca." Nakangiting sagot nito. Isang mainit na halik sa sentido ang ibinigay niya kay Shera. Ibang klase talaga ang saya na ibibigay sa kanya ng babae. Na sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan niya, nagagawa niya pa rin maging masaya. Samantala, ay totoo ang hinala ni Luca. Matapos ang investigasyon sa aksidenteng nangyari, ay nalaman nilang si Ellie nga ang may kasalanan. Hindi rin ito matanggap ang pag-call off ni Luca sa kasal. Kaya nagawa nitong mag-hire ng mga tao para lang naman sana bigyan ng leksyon ng lalaki. Pero buhay ang naging kapalit. Habang buhay na pagkakakulong ang parusa kay Ellie. "Ano nang plano mo ngayon?" tanong niya sa lalaki. Magkasama ulit silang umiinom ng hot chocolate sa veranda. "Gusto ko muna magpahinga sa lahat. Gayong tapos ko na mabigyan ng hustisyang pagkamatay ni Mama. Pakiramdam ko, ubus na ako." Tugon ito sa kanya. "Naalis ka ba ulit?" Nag-aalalang tanong niya. Nang tumango si Luca, ay para siyang nanlumo. Ilang taon na naman kaya ang hihintayin niya bago ulit ito umuwi. "Pero hindi ako aalis kung hindi kayo kasama ng mga bata." Dagdag pa nito. Pumunot ang noo niya. "Pero maraming makakakita sa atin, Luca. Ano na lang sasabihin ng mga tao sa atin? Sa akin, lalo na sa'yo. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ng mga taong nakapaligid sa atin kung sino ba ako sa buhay mo." Sagot niya. "Mas uunahin mo pa bang iisipin ng mga tao kaysang makasama ako?" Tanong nito. "Hindi naman sa ganun, Luca. Natatakot lang talaga ako. I'm your brother's common law wife." Sagot niya. "Matagal nang patay si Kuya Abel, Shera. Hindi mo ba naisip na oras naman para isipin mong sarili mong kaligayahan? Palagi na lang ba si Kuya Abel ang uunahin mo? Paano naman ako?" "I'm sorry, Luca. Pasensya na kung hindi ako kasing tapang mo. Mahal kita. Pero hindi ko malang makayang ipagsigawan sa lahat ang nararamdaman ko para sa'yo." Sagot niya. "Hindi ko naman kailangan na ipagsigawan mo sa lahat ang nararamdaman mo para sa akin, Shera. Kontento na ako na makasama ka at alam kong pareho tayo na nararamdaman." Sagot nito. Tumango siya.
Susubukan ko. Sagot niya. Saan mo naman balak na pumunta? Pag-iiba niya ng topic. Saan mo gustong pumunta? Gusto kong makarating sa South Korea at sa Japan. Mukhang ang ganda-ganda kasi sa mga lugar na yon. Sa unang pagpunta ko ron, kayo ng mga batang gusto ko na kasama ko. Aniya. Pwede naman, pero gusto ko muna sana kayong dalhin sa Italy. Yun kasi ang paborito kong puntahan. Tumango siya. Kahit saan tayo pumunta, basta ikaw ang kasama namin, wala akong problema. Nakangiting turan niya. Ngumiti rin si Luca. Thank you for coming into my life, Shera. I love you and the kids. Maramdaming wika nito. Thank you for loving me and accepting the kids. For treating them like they are yours, Luca. Wala na akong mahihiling pa. I love you so much. Hindi man maganda sa mata ng iba ang naging relasyon nila, ay wala na silang pakialam. Hindi naman sila nabubuhay para sa ibang tao. Minabuti na lang nilang lumayo. Sa ibang bansa na nila pinalaki ang kambal at doon na rin sila nagpakasal. Malayo sa mga batang mapanghusga. Namuhay sila ng simple sa kabila ng karangyaan. Para kay Shera, kontento na siya. Mas masaya sana kung kasama nila ang biyenan niya, pero kung nasaan man ito, alam niyang nakangiti ito habang pinagmamasdan sila ni Luca kasama ang kambal. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!